Napatigil si Jessa sa gilid ng kalsada, hindi niya alam kung matatawa siya, maiinis, o baka dapat matakot na talaga. Ang sabi ng mama niya noon, kapag may lumapit na estranghero at nag-alok ng kung ano-anong imposible, karipas na raw ng takbo. Pero paano kung ang estrangherong ito ay nakasakay sa isang makinang na itim na SUV, amoy mamahaling pabango, at ang alok ay hindi basta candy kundi. Magpanggap kang asawa ko. Asawa? Siya. Si Jessa na halos magkandakuba na sa pagtatrabaho para lang may maihapag na kanin at tuyo sa hapag para sa anak niyang si President. Parang gusto niyang humalakhak ng malakas. Sir, ano po bang nakain niyo? Baka nalipasan kayo ng gutom, halos pabulong niyang sabi, habang pasimpleng tinitingnan kung may iba pang tao sa paligid. Baka modus to. Ang lalaki, na kung titigan ay parang model ng toothpaste sa linis at kintab ng ngiti, ay umiling lang. Hindi ako nagbibiro, miss. Nag-antay ito ng pangalan. Jessa. Jessa magtanggol, mabilis niyang sagot, medyo may pagmamalaki pa sa apelyido, kahit na ang totoo, siya na lang mag-isang nagtatanggol sa buhay nilang mag-ina. Jessa, ulit ng lalaki, tila nilalasap ang pangalan. Adrian Salazar ang pangalan ko. At seryoso ako sa alok ko. Kailangan ko ng isang babaeng magpapanggap na asawa ko para sa isang mahalagang business deal. Sandali lang naman. Isang gabi, marahil 2. Napasinghap si Jessa. Kung hindi lang kumakalam ang sikmura niya at hindi pa nag-text si Aling Nena na last day na niya para bayaran ang upa sa kwarto nila sa Girgith. Mabini, baka nasigawan na niya ito. Nako, Sir Adrian, pasensya na po, pero mukhang nagkamali kayo ng nilapitan. Marami pong artista dyan sa Maynila, baka mas bagay sila sa role na iyan. Palakad na sana siya paalis, bit-bit ang pag-asang may mahahanap pang sideline, kahit maglaba lang ng damit ng kapitbahay, nang magsalita ulit si Adrian. Malaki ang bayad, Jessa. Sapat para mabayaran mo ang renta mo ng ilang buwan, at may sobra pa para sa pagkain at eskwela ng anak mo. Natigilan si Jessa. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa renta niya? At sa anak niya? Kinilabutan siya. Teka, stalker ka ba? Paano mo nalaman iyan? Depensa agad. Ngumiti lang ulit si Adrian, yung iting parang alam lahat ng sekreto mo. Let's just say, si dude in my research. Ang mahalaga, Jessa, ay kung papayag ka. Pera lang ang kailangan mo, di ba? At ako, kailangan ko ng tulong mo. Quid pro quo. Walang personalan. Pera. Pera lang talaga. Pero kapalit ng ano? Pagpapanggap. Sa harap ng sino? At bakit siya? Sa dinami-dami ng babae sa Isla de Clara, o kahit sa buong Pilipinas, bakit siya, isang hamak na tagahugas ng plato sa karenderya ni Kamiling, ang napili nito? Naglakad si Jessa palayo ng kaunti, papunta sa may waiting shed na sira-sira na ang bubong. Umupo siya sa sementadong upuan, ramdam ang alikabok na dumidikit sa manipis niyang bestida. Ang tirik na araw ng Isla de Clara ay parang nanunuot sa bungo niya. Pera. Parang sirang plakang paulit-ulit sa isip niya. Kanina lang, habang pauwi galing sa trabaho, panay ang kalkulan niya kung saan kukuha ng kapirasong ulam para kay President. Isang pirasong galunggong kahit tinik na lang para mailasa ang kanin. Tapos biglang may ganitong alok. Parang pelikula. Pero hindi to pelikula, buhay niya to, buhay na minsan parang bangungot. Sir Adrian, tawag niya, hindi lumilingon. Bakit ako? Ano nang meron sa akin na wala sa iba? Lumapit si Adrian, tumayo sa harap niya, ang anino nito'y tumatakip sa kanya mula sa sikat ng araw. Saglit na ginhawa. Simple ka, Jessa. Mukha kang totoo. Hindi ka mukhang artista na arte lang. Kailangan ko ng isang taong kapanipaniwala. At base sa nakita ko, kailangan mo rin ng tulong. Nakita? Ano bang nakita niya? Ang pagod niyang mukha. Ang halos matastas na niyang tsinelas. Ang gutom sa mga mata niya. Gutom siya. Gutom sa pagkain, gutom sa kapayapaan ng isip, gutom sa katiyakan na bukas, may ipapakain siya kay President. Sino ba iyang kakausapin natin? Tanong niya, ang boses ay pagod na. Ang lolo ko. Matandang Salazar. Nasa San Rafael ang hasyenda nila.
Kailangan niyang maniwala na mayroon na akong pamilya, o at least, malapit ng magkapamilya, para pumayag siya sa isang proposal ko. Proposal. Negosyo, Jessa. Isang malaking proyekto na makakatulong din sa maraming tao dito sa Isla de Clara. Pero may mga kondisyon siya. Isa na doon ang magpakita ako ng katatagan sa buhay. Alam mo na, yung may inspirasyon. May bahid ng sarkasmo sa huling salita nito. Natawa si Jessa ng mapait. Siya, inspirasyon. Baka kalbaryo ka mo. At ako ang napili mong maging peking inspirasyon. Ikaw ang nandito, Jessa. Ikaw ang kailangan ko ngayon. May diinsat ngayon. Tumayo si Jessa. Tiningnan niya si Adrian mula ulo hanggang paa. Gwapo, makisig, mukhang mabango kahit pawisan na sa init. Mukhang galing sa ibang mundo. Samantalang siya, si Jessa magtanggol, amoy araw, bawang at problema. Magkano, diretsahan niyang tanong. Wala nang paligoy-ligoy. Kung papasok siya sa kalokohang ito, dapat sulit. Ngumiti si Adrian, yung iting tagumpay. 50,000 pesos. Isang gabi lang. Kung umabot ng 2, another 50. Nanlaki ang mata ni Jessa. 100,000. Halos 1 taon na niyang kita yun kung pagsasama-samahin. Pambayad sa utang, pampaaral kay Presi Divin, baka makapagsimula pa siya ng maliit na tindahan. Biglang tumunog ang cellphone niya. Luma, dekipad, pero gumagana pa. Si Presi Divin. Ma, gutom na ako. May ulam ba tayo? Napalunok si Jessa. Ang sikmura niya, na kanina pa kumakalam, ay parang lalong umaray. Tumingin siya kay Adrian, sa mamahalin nitong sasakyan, sa mga pangako ng pera. Pagkatapos ay sa kawalan, kung saan naghihintay ang anak niya. Sige, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Payag ako. Pero sa isip niya, isang malaking tanong ang umuukil-kil, sino ka ba talaga, Adrian Salazar? At ano ba itong pinasok ko? Ang takot ay nandyan pa rin, kumakapit sa puso niya, pero natabunan na ito ng mas matinding pangangailangan. Pera. Para kay Presi Dugate. Kahit ano, gagawin niya para sa anak niya. Kahit magpanggap pa siyang reyna ng isang gabing palabas. Tapos na po ang kabanata 1. Medyo lumagpas ng kaunti sa 1,200 words, nasa mga 1,500 panandang pandagdag words ito. Sinigurado kong makuha ang kigulat at takot na emotions at maipakilala ang conflict. Ang biyahe papuntang San Rafael ay parang walang katapusan para kay Jessa. Bawat kilometro na nilalakbay ng magarang ni Adrian ay parang isang hakbang palapit sa isang entablado kung saan hindi niya kabisado ang kanyang linya. Tahimik lang siya sa tabi ni Adrian na abala sa pagtipa sa kanyang cellphone. Marahil kausap ang sekretarya nitong si Edis Jenny na kanina sa opisina ay parang gustong magtanong ng sino iyang kasama mo, sir. Pero pinigilan lang ng profesionalismo. Relax ka lang, Jessa, basag ni Adrian sa katahimikan, hindi man lang tumitingin sa kanya. Gawin mo lang yung pinag-usapan natin. Iti, tango, konting kwento tungkol sa atin. Kayang-kaya mo yan. Paano kung mahalata nila, halos pabulong na tanong ni Jessa. Ang atin na sinasabi ni Adrian ay parang hangin lang na nililikha nila. Hindi yan, kampanting sagot ni Adrian. Basta sundin mo lang ako. At huwag kang masyadong magtatanong. Ako na ang bahala sa usapan. Tumango na lang si Jessa. Sa labas ng bintana, nagbabago na ang tanawin. Mula sa maingay at magulong birjis. Mabini, napalitan ito ng malalawak na lupain, mga puno ng mangga at niyog na pumapalibot sa kalsada. Ang hangin, masariwa, amoy lupa at halaman. Ibang-iba sa amoy usok at kanal na kinagisnan niya. Nang pumasok sila sa isang malaking arko na may nakaukit na Hacienda Salazar, San Rafael, parang lalong bumigat ang dibdib ni Jessa. Ang villa ng mga Salazar ay hindi lang basta malaki, mukha itong lumang mansyon na napanatili ang ganda at karangyaan sa paglipas ng panahon. May malawak itong hardin na puno ng mga rosas at iba't ibang bulaklak na hindi niya mapangalanan. Para siyang napasok sa isang postcard. Handa ka na, tanong ni Adrian, nakangiti na ngayon, yung ngiting pang showbiz. Inilahad nito ang braso. Huminga ng malalim si Jessa. Para kay Presi Dugate. Para sa kinabukasan namin. Pinilit niyang umiti, yung ngiting sinanay niya sa salamin kanina,
hindi sobrang lapad, hindi rin tipid. Sakto lang. Isinukbit niya ang kamay sa braso ni Adrian. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng balat nito. Kakaibang kuryente ang gumapang sa kanya, pero mabilis niya iyong iwinaksi. Trabaho lang to, Jessa. Pagpasok nila sa malaking pintuan na gawa sa matigas na nara, sumalubong sa kanila ang isang matandang lalaki na may tindig pa rin ng otoridad, kahit pa may tungkod na itong tangan. Ito marahil si Don Ricardo Salazar, ang lolo ni Adrian. Nakasuot ito ng puting kamisa de chino na may borda, at ang kanyang mga mata, bagamat may edad na, ay matalas pa ring tumingin, parang sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Jessa. Lolo, bati ni Adrian, may halong paggalang at kaunting kaba na sinubukan niyang itago. Lumapit siya at nagmano. Siya po si Jessa. Jessa, ang lolo Ricardo ko. Magandang gabi po, Don Ricardo, sabi ni Jessa, sinubukang panatilihing kalmado ang boses. Nagmano rin siya, naramdaman ang gaspang ng palad ng matanda, palad na tila sanay sa paghawak ng lupa at sa pagpapatakbo ng malaking negosyo. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, napansin ni Adrian na tila naghahanap ng kung ano ang lolo niya sa mukha ni Jessa. Hindi yung tingin na parang nagdududa, kundi yung tingin na parang may inaalala. Maupo kayo, sabi ni Don Ricardo. Iginaya sila sa isang maluwag na sala na puno ng mga antigong kasangkapan. Ang mga dingding ay may mga kwadro ng mga ninuno ng mga Salazar, lahat ay mukhang seryoso at kagalang-galang. Pakiramdam ni Jessa, pati ang mga larawan ay nakamasid sa kanya. Maya-maya pa, lumabas mula sa isang silid ang isang matandang babae, mas may edad kay Don Ricardo, pero mayroon pa ring bakas ng kagandahan sa kanyang mga mata. Nakangiti ito ng malumanay. Siya marahil ang lola ni Adrian, ang asawa ni Don Ricardo. Apo, tawag nito kay Adrian at niyakap siya ng mahigpit. Nako, ang tagal mong hindi dumadalaw dito sa San Rafael. At sino itong magandang dalaga na kasama mo? Lola Consuelo, si Jessa po, pakilala ni Adrian. Jessa, ang lola ko. Magandang gabi po, Lola Consuelo, sabi ni Jessa, umiti ng mas natural ngayon. May kung anong kabaitan sa mga mata ni Lola Consuelo na medyo nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Nagmano ulit siya. Napakagandang pangalan, Hija. Jessa, ulit ni Lola Consuelo, tila pinakikinggan ang tunog. Alam mo, Adrian, baling nito sa apo, ilang beses ko nang napapansin na kapag may mga okasyon dito, o kahit sa mga litrato na pinapadala mo, parang may tinititigan kang isang babae ng may kakaibang higpit. Hindi ko lang matandaan kung sino o kung kamukha niya itong si Jessa. Napatingin si Jessa kay Adrian na bahagyang namula. Nako, Lola, baka imahinasyon niyo lang po yun, mabilis na sagot ni Adrian, medyo natawa pa para itago ang pagkailang. Para kay Jessa, ang sinabi ni Lola Consuelo ay parang isang maliit na tinik na tumusok sa kanyang puso. Selos? Hindi, impossible. Bakit naman siya magsiselos? Ngunit hindi niya maipagkakaila ang kakatuwang pakiramdam. Sino kaya yung babaeng tinititigan ni Adrian? At bakit parang may hinahanap si Lola Consuelo sa mukha niya? Halina kayo, nakahanda na ang hapunan, yaya ni Don Ricardo, pinutol ang sandaling iyon. Ang hapagkainan ay isa pang obra maestra. Mahabang lamesa na gawa sa kamagong, kumpleto sa mga kubyertos na pilak at mga pinggan na may gintong gilid. Ang mga pagkain ay parang pang fiesta, lechon, kare-kare, sinigang na hipon, at kung ano-ano pang putahe na ngayon lang nakita ni Jessa. Habang kumakain, si Don Ricardo ang nanguna sa usapan. Tungkol sa negosyo, sa mga plano ni Adrian para sa isang resort development sa isang bahagi ng Isla de Clara. Si Adrian naman ay komportableng sumasagot, ipinapaliwanag ang mga detalye ng proyekto. Paminsan-minsan, sumusulyak siya kay Jessa, nagbibigay ng senyas na sumang-ayon o ngumiti. Sinusundan naman ito ni Jessa, kahit na ang totoo, lumilipad ang isip niya. Mula sa gate pa lang kanina, napansin na ni Adrian ang sinabi ni Jessa. Totoo ang tingin ng galit at lungkot sa mga mata nito, kahit pilit niyang itinatago sa likod ng mga peking ngiti. Hindi ito yung tingin ng isang masayang kimisis na kasama ang kanyang pi-asawa. Ito yung tingin ng isang taong may pinagdadaanan, isang taong napilitan lang. At iyon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay bahagyang kumurot sa konsensya ni Adrian. Pero kailangan niyang ituloy ito. Para sa proyekto. Para sa pamilya.
At kayo namang dalawa, Jessa, Adrian, biglang sabi ni Lola Consuelo, nakangiti. Ano na ang mga pinagpaplanuhan ninyo? Kailan namin maririnig ang mga kalembang ng kampana? Nabilaukan si Jessa sa iniinom niyang tubig. Si Adrian naman ay mabilis na sumaklolo. Dahan-dahan lang, mahal, sabi nito, hinahaplos ang likod ni Jessa. Ang salitang mahal ay parang banyagang tunog sa pandinig ni Jessa, pero mas lalo itong nagdulot ng kakaibang kilabot. Lola, nag-uusap pa po kami tungkol dyan. Marami pa kaming inaayos. Nako, dapat bilisan nyo na, sabi ni Don Ricardo, maihalong pagbibiro. Hindi na kami bumabata ng lola mo. Gusto na rin naming makakita ng mga maliliit na Salazar na tumatakbo dito sa hacienda. Pakiramdam ni Jessa ay gusto na niyang magpalamon sa lupa. Ang usapan tungkol sa kasal at mga anak ay masyadong personal, masyadong totoo para sa isang peking relasyon. Lungkot. Iyon ang naramdaman niya. Lungkot dahil alam niyang ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Maya-maya, habang nagkakape na sila, may iniabot ang isang katulong kay Lola Consuelo. Isang maliit na kahon na pelus. Binuksan ito ng matanda at kinuha ang laman, isang lumang pocket watch na gawa sa ginto, may kadenang manipis. Ito, sabi ni Lola Consuelo, ipinapakita ang relos. Pamana pa ito ng nanay ko. At ibinigay niya sa akin noong ikinasal kami ng Lolo Ricardo mo. Sabi niya, simbolo raw ito ng oras, na ang bawat sandali kasama ang minamahal ay mahalaga. Tumingin siya kay Jessa at pagkatapos ay kay Adrian. Balak ko sanang ibigay ito sa magiging asawa ng apo ko, bilang tradisyon na rin. Natahimik ang lahat. Si Adrian ay parang biglang hindi mapakali. Tinitigan niya ang pocket watch at biglang may kung anong sumagi sa isip niya. Isang mabilis na imahe, malabo pero pamilyar. Fiesta sa Isla de Clara, isang babae, madilim na silid tunog ng ganitong relos? O baka kamay na may hawak nito? Hindi niya matiyak. Pero ang pakiramdam ng Ikivu ay malakas. Noong gabing iyon, yung one-night stand na pilit niyang kinakalimutan, may ganito ba siyang nakita o narinig? Ang alaala ay parang isang piraso ng basag na salamin, hindi niya mabuo. Si Jessa naman ay blanko ang ekspresyon, pero sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Ang pocket watch. Ang usapan tungkol sa kasal. Ang mga tingin ni Lola Consuelo. Biglang nagsalita si Lola Consuelo, ang mga mata ay nakatutok kay Jessa, seryoso pero malumanay. Hisha, alam mo, habang tinititigan kita kanina pa, parang naranasan na kitang makita rito dati. O baka naman may kamukha ka lang na minsan nang napadpad dito sa San Rafael. Huminga siya ng malalim. Hindi ko lang mawari. Nagulat si Jessa. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Hindi siya makapagsalita. Ano ang dapat niyang isagot? Si Adrian ay akmang magsasalita para ibahin ang usapan, pero naunahan siya ni Lola Consuelo. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Jessa, ang tingin na parang bumabasa ng kaluluwa. Sino ka ba talaga, anak? Ang tanong ay parang bombang sumabog sa katahimikan ng hapagkainan. Lahat ng mata ay napako kay Jessa. Ang ngiti niya ay tuluyang naglaho, napalitan ng hindi maipintang kaba at pagkalito. Ang inihandang script, ang mga peking ngiti, lahat ay parang naglaho sa isang iglap. Tapos na po ang Kabanata 3. Nasa bandang 2,700 panandang pandagdag words ito. Sinikap kong isama lahat ng elements mula sa outline at panatilihin ang emotions. Ang tanong ni Lola Consuelo, sino ka ba talaga, anak? Ay umalingaw sa malawak na hapagkainan ng mga Salazar na parang kulog sa isang tahimik na gabi. Napalunok si Jessa. Ang mga mata ni Don Ricardo ay nakatutok sa kanya, seryoso at nag-aantay. Si Adrian naman ay kitang-kita ang pag-aalala sa mukha, handang sumalo anumang oras. Pero paano? Ano ang isasagot niya? Ang totoo? O ang scripted na kasinungalingan? Lola, nautal na sabi ni Adrian, si Jessa po. Siya po ang nobya ko. Pinilit niyang ngumiti pero halatang pilit. Ngumiti si Lola Consuelo, isang ngiting alam mong maraming kahulugan. Alam ko, apo. Ang ibig kong sabihin, parang may kung anong pamilyar sa kanya. Baka naman nagkita na kami dati, hindi ko lang maalala. Bago pa man makabawi si Jessa, nagsalita si Don Ricardo.
Consuelo, baka naman napapagod ka na. Hayaan na muna natin ang mga bata. Marahil ay pagod din sila sa biyahe. May pag-unawa sa boses ng matanda, pero may bahid pa rin ang kuryosidad. Tumango si Lola Consuelo. Siguro nga. Pasensya na, Hija, baling nito kay Jessa. Masyado lang siguro akong maraming iniisip. Nakahinga ng maluwag si Jessa, pero panandalian lang. Ang tensyon ay nanatili sa hangin, hindi man sinasadya. Kinabukasan, maagang umalis sina Adrian at Jessa sa San Rafael. Ang usapan tungkol sa proyekto ay naging matagumpay, ayon kay Adrian. Pumayag na raw si Don Ricardo, lalo na't hinakita na nito ang kikatatagan ni Adrian sa piling ni Jessa. Pero para kay Jessa, ang gabi ay puno ng alanganin. Ang mga tingin ni Lola Consuelo, ang mga tanong, ang biglaang flashback ni Adrian tungkol sa pocket watch, lahat iyon ay bumabagabag sa kanya. Sa biyahe pabalik ng Maynila, tahimik lang si Adrian. Malalim ang iniisip. Ang mga salita ni Lola Consuelo, ang kakaibang pakiramdam niya sa pocket watch, at ang hindi maipaliwanag na chemistry nila ni Jessa. Lahat iyon ay naglalaro sa kanyang isipan. May kulang. May hindi siya maalala. At may kinalaman iyon kay Jessa. Pagdating nila sa opisina ni Adrian sa Isla de Clara Tower, hindi na nagtagal si Jessa. Gusto na niyang umuwi, makita si Presi David. Bago siya umalis, iniabot ni Adrian ang isang sobre. Bayad mo, sabi nito, walang emosyon. Tinanggap ni Jessa ang sobre. Makapal. Marahil nga ay sapat para sa ilang buwan nilang pangangailangan. Pero sa halip na tuwa, parang may kirot siyang naramdaman. Pera lang ba talaga ang habol niya? O may iba pa siyang hinahanap sa sitwasyong ito? Salamat, tipid niyang sagot. Aalis na sana siya nang pigilan siya ni Adrian. Jessa, tawag nito. Salamat sa tulong mo. May sinseridad sa boses nito na ngayon lang niya narinig. Tumango lang si Jessa at mabilis na lumabas ng opisina. Hindi mapakali si Adrian ng mga sumunod na araw. Ang imahe ni Jessa, ang mga mata nitong may lungkot, ang pag-aalala sa boses nito para sa anak, hindi iyon maalis sa isip niya. At ang alaala ng fiesta. May kinalaman ba talaga si Jessa doon? Isang hapon, hindi na niya napigilan ang sarili. Nagmaneho siya papuntang Beerjith. Mabini. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, pero kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman ang buong pagkatao ni Jessa. Nagtanong-tanong siya sa mga tindahan. Kilala niyo po ba si Jessa Magtanggol? May anak daw po siyang babae. Ah, si Jessa na nagtitinda dati ng isda sa palengke, sabi ng isang ale sa sari-sari store. Yung anak niyang si Presi David, doon nag-aaral sa Mabini Elementary School. Mabini Elementary School. Doon siya nagpunta. Hapon na, uwian na ng mga bata. Maingay ang paligid, puno ng tawanan at sigawan ng mga estudyante. Nagmasid siya sa labas ng gate. Paano niya hahanapin si Presi David sa dami ng mga bata? Maya-maya, may natanaw siyang isang batang babae na pamilyar ang mukha. Nakaupo ito sa isang tabi, sa labas ng gate, may maliit na mesa sa harap. Nagbebenta ito ng inihaw na bituka ng manok at isaw. Ang mga mata nito, malaki at bilugan, parang mga mata ni Jessa. Pero may iba pa siyang nakita. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng labi parang siya. Lumapit siya. Hi, bati niya sa bata. Anong pangalan mo? Tumingala ang bata, medyo nagulat. Presi David po, sagot nito, ang boses ay mahina. Presi David, ulit ni Adrian. Ako si Adrian. Kaibigan ako ng mama mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Presi David. Wala naman pong sinasabi si mama na may kaibigan siyang Adrian. Napangiti si Adrian. Matapang na bata. Bago lang kaming magkaibigan. Pwede ba akong bumili ng isaw mo? Tumango si Presi David at kumuha ng ilang tuhog. Habang nagbabayad si Adrian, hindi niya maiwasang titigan ang bata. Ang pagkakahawig nila ay hindi maipagkakaila. Posible kaya? Sakto namang dumating si Jessa. Gulat na gulat ito nang makita si Adrian na kausap si Presi David. Adrian, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, halata ang kaba sa boses. Mabilis niyang hinila si Presi David palapit sa kanya na parang poprotektahan ito.
Jessa, kailangan nating mag-usap, seryosong sabi ni Adrian. Tumingin siya kay Presi David tapos kay Jessa. Totoo ba? Alam ni Jessa kung ano ang tinutukoy ni Adrian. Ang pagkakahawig. Ang mga tanong na bumabagabag din sa isip niya mula pa noong unang gabi. Pero takot siya. Takot siyang harapin ang katotohanan. Halika, doon tayo sa loob mag-usap, sabi ni Jessa. Itinuro ang gate ng paaralan na medyo humupa na ang dami ng tao. Ayaw niyang marinig ni Presi David ang pag-uusapan nila. Pumasok sila sa isang bakanting silid-aralan. Umupo si Adrian sa isang upuan ng estudyante na mukhang katawa-tawa dahil sa laki niya. Si Jessa naman ay nakatayo sa harap niya, hindi mapakali. Jessa, yung gabi ng fiesta sa Isla de Clara 8 taon na ang nakakaraan, simula ni Adrian, ang boses ay mababa. May nangyari ba sa atin? Napapikit si Jessa. Ang gabing iyon. Ang gabing pilit niyang kinakalimutan pero hindi niya magawa. Ang gabing nagbago ng buhay niya. Halos pabulong niyang sagot. May nangyari. Napahawak si Adrian sa kanyang ulo. Parang may kung anong sumasakit dito. Bakit wala akong maalala? Hindi ko alam, sabi ni Jessa, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kinabukasan, wala ka na. Hinanap kita, pero parang bula kang naglaho. Nagkaroon ako ng operasyon sa ulo noon, Jessa, sabi ni Adrian, ang boses ay parang hirap na hirap. Mga ilang linggo matapos ang fiesta. May brain tumor ako noon. Maliit lang daw pero kailangang operahan. Sabi ng doktor, posibleng may mga alaala akong nawala dahil doon. Natigilan si Jessa. Brain tumor. Operasyon. Kaya pala hindi siya maalala ni Adrian. Hindi dahil sa ayaw nito, kundi dahil hindi nito kaya. Biglang nag-flashback sa isip ni Jessa ang gabing iyon. Ang ingay ng banda sa plaza, ang tawanan ng mga tao, ang ilaw ng perya. Nakita niya si Adrian sa isang mesa, kasama ang mga barkada nito, tumatawa, umiinom. Nagtama ang kanilang mga mata. May kung anong kilig siyang naramdaman. Nilapitan siya nito, nagyayang sumayaw. Nagkwentuhan sila, nagtawanan. Hanggang sa napunta sila sa isang tahimik na lugar, sa ilalim ng mga bituin. Ang lamig ng simoy ng hangin, ang halik na nagsimula sa lahat. Ang pag-aakala niyang iyon na ang simula ng isang magandang kwento. At naalala niya ang isang detalye. Isang bracelet na suot niya noon, gawa sa maliliit na bulaklak na sampag-ita. Nahulog iyon habang magkasama sila. Hindi na niya nahanap. May suot akong bracelet noon, sabi ni Jessa, ang boses ay nanginginig. Bulaklak. Nahulog. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. May kinuha siya sa kanyang wallet. Isang maliit na litrato. Isang kupas na litrato ng isang bracelet na gawa sa sampag-ita. Ito ba iyon? Tanong niya. Natagpuan ko to sa bulsa ko kinabukasan. Hindi ko alam kung saan galing. Itinago ko lang. Tumango si Jessa, hindi na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Iyon nga. Ang bracelet niya. Ang ebidensya ng gabing iyon. Si Presi Wendy. Sabi ni Adrian, ang boses ay basag. Anak ko ba siya? Tumango ulit si Jessa. Adrian. Si Presi Wade ang anak mo. Napatayo si Adrian, napasabunot sa sariling buhok. Hindi siya makapaniwala. May anak siya. Isang anak na 8 taon niyang hindi nakilala, hindi naalagaan. Ang sakit, ang pagsisisi, ang galit sa sarili, lahat ay bumuhos sa kanya. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Noong nagkita tayo ulit, bakit hindi mo agad sinabi? Tanong niya kay Jessa, may bahid ng panunumbat. Natakot ako, sigaw ni Jessa, ang lahat ng tinimping sakit at hirap ay lumabas na. Natakot akong hindi mo paniwalaan. Natakot akong itakwil mo kami ulit. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko? Mag-isa kong pinalaki si Presi David. Nagtrabaho ako sa umaga, nag-aral sa gabi, para lang may maipakain sa kanya, para may maitusto sa pag-aaral niya. Habang ikaw, malamang, masaya ka sa buhay mo, walang kaalam-alam. Niyakap ni Adrian si Jessa. Mahigpit. Hinayaan niyang umiyak ito sa dibdib niya. Wala siyang masabi. Anong sasabihin niya? Sorry. Kulang pa iyon.
Patawarin mo ako, Jessa, sabi niya, ang luha ay tumutulo na rin sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako sa lahat. Maya-maya, humiwalay si Jessa sa yakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi lang si President Adrian, sabi niya, tinitingnan ito ng diretso sa mata. May isa pa. Aano, gulat na tanong ni Adrian. Kambal sila dapat, sabi ni Jessa, ang boses ay puno ng lungkot. Pero mahina ang isa. Hindi niya kinaya. Namatay siya ilang araw pagkatapos kong manganak. Lalong gumuho ang mundo ni Adrian. Dalawa pala ang anak niya. At ang isa, hindi man lang niya nakita. Ang sakit ay dumoble, trumiple. Naiyak ng husto si Adrian. Ang SEC na matapang, ang negosyanteng walang kinatatakutan, ngayon ay parang isang bata na nawawala. Ang bigat ng katotohanan ay parang dumagan sa kanya. May anak siya. 2. At ang isa ay wala na. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan. Si President may hawak na bote ng tubig. Ma, okay ka lang? Umiiyak ka ba? Tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito kay Jessa. Sino po siya, ma? Bakit po siya umiiyak din? Tumingin si Jessa kay Adrian, pagkatapos ay kay President. Huminga siya